Magandang araw sa ating lahat, no? Ako si Captain Anthony Francis S. Sibuan, proud member ng Officer Candidate Course Class 43-2014. Ikwento ko sa inyo yung naging experience ko as platoon leader during Marawi Siege noong 2017. Noong 2017, assigned pa rin ako sa Hip Scout Ranger Company. Yung CO ko pa rin yung battle tested din na si Captain Michael Asistores. Yun yung naging idol ko. Yun yung naging mentor ko sa paging PL ko. nung Marawi, kasagsagan ng Marawi, bali una noon is naka-basic pa ako, infantry officer basic course, no? Bago ako na-deploy sa Marawi. After ko nag-basic, pinag-report na ako sa Marawi. Yung start ng ko doon, nung operations ko doon sa Marawi, sa may na ako. Nung unang pasok ko talaga, doon ako sa Grand Mosque. Doon na ako nag-start ng pagpasok-pasok sa mga buildings na yun, no? Ang nangyari noon, bilang platoon leader, iba man yung pinanggalingan ko. Mostly man kasi bundok yung na-encounter ko, mga terrain. Iba doon, no? Ang naging doon, bahayan naman, kalsada na. Wala nang problemahin na i-navigate. So, pagdating ko doon, nag-observe din ako kung anong ginagawa ng tropa. Kung anong gagawin sa ganito pagpasok, no? Unang pasok ko is yung pasok namin dito sa una ng Grand Mosque, no? Yung time pala na yun din, pagpasok namin doon, mina-observe agad ako na na nilagay pala sa yung IED doon sa may rice cooker. Di namin napansin na bakit may nakalagay na dito, na rice cooker dito sa gilid ng hagdan. So, nung tiningnan namin ng maayos, pala yun, IED. So, sa naisip-isip ko na isang, sa mga platoon leader, no, dapat ma-observant din kayo sa paligid, lalo doon sa mga urban area kasi yung mga gamit na yun, common yun sa makikita natin sa bayan, no? Yun naging ginagawa ng kalaban na lagayan ng IED kasi sabihin nila hindi natin mapansin na IED pala yun. So yun yung naging first na observe ko. Nakita ko yung IED doon sa sa may nakalagay sa rice cooker. So namin sa EOD, pina-recover, then na-recover naman ng EOD. Sunod naman, pagpasok sa mga sa mga bahay-bahayan. Tsaka sa mga buildings doon sa sa may Marawi. Yung challenging doon, paano ka makatawid? Yun yung pinaka-critical doon sa sa Marawi. Paano ka makatawid sa kabilang building galing sa ganitong building? Kasi yung labanan doon halos, na-observe ko, yung binabantayan talaga ng kalaban din yung mga tawiran. Kasi pag sa loob naman ng bahay, hindi man nila makita yung yung movement natin. Ang lang talaga pinakabantayan at saka critical din yung tawiran doon, yung mga kalsada, tapos yung mga patwalk. Yun yung naging critical na tawiran doon sa Marawi. Nung may part doon na pinasok namin yung yung building na halos medyo mahirap kasi malawak yung kalsada. Yung ginawa namin doon, dilim namin pinasok. Medyo mga 5 kasi hindi pa makita ng kalaban din. Kasi yung mga taktika ng kalaban doon, abang-abang lang din. Binabangan din tayo ng konting galaw natin. Nandun na yung mga kalaban nakaabang sa atin. Halos na mga building doon, nag-adjust lang. Kung tayo nagpo-forward, sila
atras, reposition. Yun yung ginagawa ng kalaban doon. So, may time doon na nag-clear kami ng building. Tapos nung halos na na ba, na hindi na namin kasi baba noon, open na. Hindi namin halos matawid-tawid sa baba. So, ang ginawa namin, doon kami sa second floor nagbutas. Butas kami ng butas doon. Ang ginawa namin, maso, palit-palitan. Kasi yung mga doon, hindi din basta-bastang lang. Hindi basta-bastang matibag ba yung sa Marawi. Kasi yung mga bahay doon, halos buhos din. So, yung ginawa namin, palit-palitan lang ng maso. Then, yung iba, bantay-bantay lang din sa paligid, no? So, nung sige kami pukpok, hindi pala namin alam, nandun na pala din yung yung kalaban nag-aabang sa amin. So, nung nabutas na, tsaka akma naming pasukin, bigla mang may sumabog na bigla parang siya, NRPG kami. Yung doon, kagandahan, hindi siya pumasok sa butas na ginawa namin. Kaya yung safety kami. Pero may mga may mga galos yung ibang tropa, lalo na yung doon sa butas na papasok na sana. So nung nun, siyempre yun man yung yung nung unang pasok doon, yun yung parang unang talaga, may enkwentro na may palitan ng putok, tapos may mga sabog, ganun. Na din ako, na halos na shock. Parang na din ako ba, nabigla. Kasi iba man yung setting sa sa NP area, sa mga bundok. Tapos nakita ko din itong sumabog, may na, malikabok na lahat. Kasi yung yung parang buhangin, tapos mga simento na durog-durog, pumasok na doon sa bahay. Kaya medyo napaisip ako na na kung saan yung mga tropa naman, kung anong nangyari, ganun. Kasi biglang tumahimik after ng putok. So, nung kami, nagkiramdam. Tapos, nung after ng putok kasi, pinasundan pa ulit ng putok ng mga M16 yun. Kaya medyo napaisip kami, hinto muna kami, tapos nag-observe kami sa paligid. Nung nag-reposition ulit yung tropa, nung time na yon, nung dahil sa malakas sa sabog na yon, na din yung yung CO ko, si Captain Sis Torres, na tamaan ng sa ulo niya, yung ang shrapnel yun o anong parte yun na nagdugo yung ulo niya. Kaya nung time na yon, phone na lang, at saka yung isang XO din namin, si Lieutenant Ninalga pa nun, yung kasama ko lang sa building na yon. So, initiate na yung yung may mga natalsikan, then tapos yung sa halos na puwing dahil sa shockwave ng nangyaring sabog. So, after ng ilang oras, na palitan doon, tapos ang ginawa namin, butas ulit kami hanggang makatawid naman doon sa sa may kabilang building. So, nung natawid namin, tapos naka-establish din kami ng ng defensive position doon. Pero nung patawid namin, nandun pa rin sila. Nandun pa rin yung kalaban. Sabi ko nga, kung forward tayo, nag-reposition naman sila. Nung nag-reposition sila, naman tayo. Habang nag-sandbagging tayo doon sa may, sa mga pintuan, tinatapunan na yung granada. Tinapunan kami ng granada. So, ginawa namin, binilisan lang namin. Tapos, gumanti din kami. Pinutukan din namin yung matapon ng granada. Palituloy-tuloy lang yun. Hanggang sa nahupa na din yun. Then, the following day, clear namin yung baba ng building na yun. So, nakita namin doon, nandun pa yung mga nila, mga butas. May mga paksol na butas doon sa simento. Then, na-clear din kami doon na building na madilim talaga. So, ang decision ko doon na dandahan lang kasi yung kalaban, yung titipis ng kalaban doon, lagyan ng ID sa sa mga madilim na lugar. Tapos yung di mo alam ba na kung saan pala, inapakan mo. Kasi yung ginagawa ng kalaban doon, mostly, pressurize yung yung ID. Pag mapakan mo dito, sa hero na to, kunwari, lagyan ng mga harang, pag mapakan mo, sabay sabog yun.
So doon din ko na na-assess no kasi bago pa lang ako din doon, nakita ko din yung taktika ng kalaban doon na sa building. Ano pala 'yan? Kung sa may butas sila sa unang pader, ang pinuposisyonan pala nila sa next na pader pa ulit, parang tagusan siya ba? Yun yung naging titipis ng kalaban. Doon ko din na kaya nadagdagan naman yung yung knowledge ko doon kung ano maging action ko sa mga susunod ko na mga pagpasok sa mga building. So, naging routine na lang doon na gano'n na lang, pasok. Minsan, hindi namin maabutan yung kalaban kasi nakatras naman, palitan ng putok. Hanggang sa may doon na halos medyo last part na yon ng sa Marawi na halos na compress na kasi yung kalaban, medyo konti na lang din yung ginagalawan nila. Nung kasi nung time na yon, sa akin na yung toka ng pag-clear ng building. So ako yung unang pasok, ako yung sa unang building, next naman yung ibang PL, hanggang sa next na naman. So ang action ko doon, unang pinutukan muna ng RPG, sabay dikit din kami sa dingding, tapos sabay clear sa mga building. So, yung yung lead scout ko, nung na-clear namin tong isang building, may na-observe siya. Sabi niya, "Sir, parang may maapak ng yero doon sa kabilang bahay." So, ang ginawa namin, may mga yero naman doon na nabaklas sa bahay na yun, tinakpan muna namin. Nag-sandbagging muna kami para at least kung in case naputukan kami ng kalaban, is may makapag-react kami. So, nag-sandbag muna kami. Tapos, nag-request kami ng sa sunog naman yung part ng baba na yon. Nag-request kami ng hagdan sa likod. Sabi ko, sa CO ko, si Captain Assistant, "Sir, mag-request kami ng hagdan para makyat namin tong second floor na to." Kasi, para at least kung may pagpasok na isang section naman is makapag-support by fire kami doon sa kanila para ma-clear namin muna bago sila magpasok. So, nag-request kami ng hagdan sa may sa likod. Tapos nabigyan naman. Tapos naka-plaster naman yung din. Tapos sa kada section kasi after ma-clear yon, may sniper kami na nakaalalay sa amin bago mag-clear sa isang building. So, nung time na yon, ako nagdala ng sniper tapos pinaplaster ko sa may taas. Para at least makita niya kung may movement doon sa papasokin na isang kwarto sa bahay. Tapos nung time na yon, na-clear ko na yung isang building na yon. Next naman is yung isang section naman na nag-clear sa isang building. Nung pagpasok nila, wala pang putok. Parang nang diretsyon na sila, na-clear nila. Pero nung nakapasok na sila yung mga 5 tao, yun na. Tama talaga yung sinabi ng ng lead scout ko na parang may tao sa loob. Meron talaga. Nung time na yon, at nung nakapasok na yung tropa, pinutukan sila. So, nung naputukan sila, yun na tamaan yung isang tropa sa sa may dibdib niya. So, hindi na siya nakagalaw. Yung ibang tropa naman, kasi nandoon naman sila sa loob, pumatong sila sa may sa lababo. Tapos umakyat sa hagdan. Yun yung time na nandoon na sila sa taas. So, nung nandoon na yung naiwan na lang doon yung namin, yung isang tropa na natamaan. So, nung time na yon, pilit namin na ni-rescue. Rescue namin, nilapitan. Tapos, kung sino man yung lapit noon, kasi naka-establish na yung kalaban doon sa may ground floor. Pinuputukan niya. Kada pasok ng tropa, halos may ma-wounded siya. So, ang ginawa namin, nakapasta naman yung sniper doon, pinatira namin tong kwarto hanggang sa umalis na sila. So, nung umalis na, nagpaiwan pa pala yung akala namin umalis na kasi parang humupa na siya. Nung may nagpaiwan pa pala doon, ng mga 2 tao siguro. Kaya yung time na medyo humupa, pinasok ulit, Pinasok, pero pagpasok ng tropa, putukan ulit. Kaya wounded na naman.
So yung action doon na ginawa ng yung kagandahan doon, ginawa ng CO namin, nag-request ng yung sa mechanized ng dalawang bakal na maglapit doon sa may na yon, sa building na yon para makadikit yung tropa tapos makaikot. So tapos yung ibang tropa namin na nasa second floor, doon na din tumalon, no? Sa sa may bakal, sa may tangke. Kasi hindi na nga makababa doon sa may ground floor kasi nandun na yung may nakaabang na kalaban doon. So, hanggang sa nakuha namin yung tropa na natamaan. Then, after nun, nung nakuha namin tong isang building na to, next naman yung sa akin, na ako na naman yung magtoka na mag-assault. So, nung time na yun, kasi pababa na yun halos sa may sa may lake ng Marawi, yung terrain doon. Medyo yung bahay nasa gilid ng bangin kaya kung tingnan mo kung kalsada ka taas ka galing, may part talaga na malalim, no? Na naging kwarto na yun. So napaisip naman ako kung anong maging action ko doon, no? Kasi bilang leader, bilang platoon leader doon sa small unit na level, sa maliit na level, tinitingnan ko din kung anong mangyari sa tao ko, anong assessment in case may kalaban. So, yun yung naging ko, isip-isip ko. Napag-isip din ako kung paano namin pasukin kasi yung kwarto na papasukin, yun, pababa ba? Yung hagdan niya pababa, from dito na level niya, pababa siya. So, ang ginawa ko na lang, naging din ako, decisive din yung decision ko doon in case na may mangyari naman. Yung ginawa ko na lang doon, yung improvise na ginawa namin, sabi ko, talian na lang natin yung yung katawan mo, yung lead scout. Para at least in case na maputukan ka man dyan, mahila ka agad namin. So, yun yung ginawa ko. Nag-improvise ako doon. Tinalian namin yung katawan ng lead scout. Tapos, yun na, binaba namin. Pagka noon, binaba namin, may putukan naman. Pero at least, yung doon, naka-advantage na tayo kasi naka-cover naman tayo sa mga simento. So, na-clear namin yun all throughout ng Then, na-find out din namin doon, may malaking butas pala na parang tunnel na sila doon na tinatagos-tagusan kasi malalim na yun eh. Then, yun na, na-clear na namin. Yun yung naging last part na ng kwento o gera namin doon sa Marawi. Pero yung mo, kasi sige nga ikwento mo nga kasi galing ka schooling noon, mga panahon na yon, di ba? Punong-puno ka ng new knowledge. Pero talaga pagpasok mo ng Marawi, bagong-bago lahat sa'yo yung urban combat. Yes, sir. Kasi mostly na exposure ko, sir, mula 2015 pag-report ko sa sa may Second Scout Ranger Battalion. Lang talaga, sir, puro bundok talaga kasi yun yung setting dito sa may NPA area. Yun. Kaya nung pagdating ko sa sir, Marawi, sir, nag-observe din talaga ako kasi ibang taktika naman yung approach doon, sir eh. Kailangan mong mag-adapt din doon kung anong meron doon, anong nakikita mo, anong mostly ginagamit ng kalaban din. Yun yung naging naging tactics doon, sir. So nung bago ako mag-report ng after ko ng mag-schooling, napag-isip-isip na ako ng kung anong gagawin ko. Kasi halos makikita mo sa balita na ganun yung nangyari doon sa Marawi. Kaya, nung nandun ako, nag-observe din ako talaga ng maayos. And yun nga, kinukwento mo kanina yung mga una mong natutunan, na super valuable doon sa mga susunod mo na, kung August ka pumasok, ilang linggo bago medyo nagamay mo na okay, ito Marawi, kayang-kaya. Mga lang, sir, wala mang sir, hindi man naabutan mga siguro, sir. Nakapahinga ako mga 3 days, sir. Then, after nun, pasok, sir. Tuloy-tuloy, every day naman, sir, may nakatukang magpasok. Kaya, halos, araw-araw, sir, may talaga, makapagpasok sa isang building. Bilang isang platoon leader, kasi ito mga platoon lead, Marawi Platoon Leader Series ito eh. Gaano ka-challenging ang maging
platoon leader ng panahon ng Marawi? Challenging talaga, sir. Kasi iba man yung kinalakihan namin, iba yung naging setting, sir. Yun nga, sir. Challenging doon. Iba yung sir doon sa NPA, medyo lang siya, medyo okay lang. Ang movement mo doon, free. Marami ka kasing puno doon na na makubiran, tsaka may mga vegetation. Pero dito naman sa sa Marawi, may buildings nga, sir, pero wala doon yung kalaban nakaabang. Nakaabang din yung kalaban doon sa mga open area. So, yung challenging doon, kung paano mo i-evade yung open area na hindi ka ma-observe ng kalaban. Yun yung naging namin, sir, tactics doon. Yun yung major tactic pala na hindi ka ma-observe ng kalaban kasi grabe rin, galing din ang sniper nila. Magaling din, sir, kasi halos malapit lang din malapit lang yung pwesto ng mga sniper nila sa pwesto natin. Kasi alaman nila na halos kada linya-linya ng mga bahay doon, sir, nandun sila. Pag may magpasok na tropa, pag makalamang tayo, position tayo, sila atras, reposition. Saan naman tayo? Kung nagbubutas tayo doon, nagbubutas din sila, sir, kung saan tayo possible na dumaan. Yun yung ginagawa nila. Kung tigtig tayo doon, tigtig din sila doon. Kung saan tayo pwede masilip din. Yun yung ginagawa ng kalaban doon. Ano ang pinaka mahirap na mission mo? Kasi dami, paiba-iba mission, iba-iba yung araw-araw, iba-iba, di ba? Kung nakatoka ka sa araw na yun, bagong mission yon. Okay. Anong una yung pakidetalya mo yung pinakamahirap mo na mission bilang platoon leader? Yung pinakamahirap talaga na mission, sir, yung nakwento ko yung last part na, sir, nung nainkwentuhan kami nung unang araw, tapos yung pangalawang araw, ako naman nagpasok nun. Yun yan, yung kwento ko kanina, sir, na kasi yung terrain doon, medyo pababa na kayo, malapit na sa creek. Yun yung naging, sir, yung naging very challenging doon. Yung sinabi ko kanina na tinalian na lang namin yung lead scout na magpasok doon kasi hindi namin alam kung ano meron doon sa loob eh. Hindi namin nakikita kasi puro simentado naman. Yun yung naging pinaka doon, sir, ginawa ko, yung pagpasok doon, tinalian yung lead scout para at least pagkababa doon, in case na maputukan man siya, kung matamaan siya, hindi na siya magtagal doon. Mahila agad, ma-recover agad. Yun yung naging pinaka the best namin na ginawa doon, sir. Pero yun very risky yun. Very Kasi risky, talagang parang sinasacrifice, hindi naman. Pero talagang trabaho talaga ng lead scout na mauna. Yes, pero yan yung first time ko makarinig na tinalian yung lead sir, scout. kasi yung, sir, yan yung pinaka-remedy, sir, kasi para ma-achieve din, din namin yung binigay sa amin na mission na dapat ma-clear namin tong Pero din namin na halos ma-calculate din namin yung risk, sir, na ganun pala yung dapat gawin natin. In case na hindi man talaga purely na kung sa line of sight tayo ng kalaban doon na naka-plaster, possible na maka-survive mo man in case na matamaan, sir. Kaya yung naging titipis na ginawa, sir. Sige nga, kasi tinuturo talaga sa school paano balansehin yung mission accomplishment, welfare of your men, and then calculated risk. Yan, di ba? Yes, Tatlo yan eh. Yung talagang kailangan, paano mo i-calculate yan na itong tatlo. Pero yung ginawa mo dun sa, pwede bang i-ano mo sa akin yung, explain mo bakit mo dinesisyonan na itali, parang ibababa mo yung tao mo di ba? Kung may sniper, katay talaga siya. Sir. Pero kailangan mong gawin yung mission. I-explain mo nga yung train of thought mo na bakit mo ginawa yon. Kasi I don't know kung gagawin ko rin yon kung ako. Pero depende nga sa sitwasyon. Pero risky yon, di ba? Yes, sir. Sige, explain mo nga. So, na-decidean ko na ganun yung gawin ko. Kasi, yun nga, sabi, yung dalawang bagay na accomplishment of mission, then yung welfare ng tao natin, no? So, in terms naman sa, sa welfare ng tao, yun nga, sabi ko, na-calculate naman namin yung na ang risk na doon na possible kung yun nga matamaan doon pero hindi naman siya purely talaga mapuruhan.
yun yung maging ano doon na pwede naming bigla-biglang hilain. Tapos may mga support man kami doon sa gilid na pwedeng kung putukan siya, may mag-counter naman, no? May mag-SBF, mag-conduct din kami ng ano ng pwesto ng SBF. Kaya ang ano doon, yung risk ko doon, at least ma-mitigate siya. Hindi siya purely na maging malaking risk na mangyari sa tropa. Tapos at least, doon sa part na yun, malaking chance na ma-accomplish namin yung mission kasi pag nababaan na yun ng isa, dalawang tao, may chances na at least masis namin yung building na yun. May chance na kung nandun yung kalaban din is makapag react din ng maayos. Tapos next nun, yung maging succeeding na siya is masunod-sunod na yun. Kasi yun yung halos critical na na building na yun na daanan namin. Kasi yung nun sir, plain siya tapos yung the rest nun, halos na siya, halos sunod-sunod na ba, medyo plain na doon na part, patag, maliban dito sa pinanggalingan namin na mataas. Kung baga, yung building na yun, ay bukas yun, naging daanan ng halos papunta doon sa next na mga target nila. So talagang willing ka to, hindi, medyo calculated risk talaga. Oh, sir, calculated risk din sir. Pero ikaw nung patapos na yung Marawi, ano yung 2.5 ka, di ba? Medyo nahuli ka ng kaunti. Pero nung patapos na yung Marawi, ano yung pasalamat mo rin na Marawi, nakamarawi ka? Ang pasalamat ko doon, sir, no? Bilang, doon, sir, platoon leader, sir. Sa stay ko doon sa Marawi, sir, wala kong sa akin, walang sa dinala ko na tropa, wala akong nalagasan na tropa doon. Wala akong na woundedan talaga na tropa doon. Yun yung naging pasalamat ko lang talaga, sir, na walang talaga, sir, mga lang siguro, mga sabit-sabit sa yero. Pero kung natamaan ng bala or shrapnel, wala talagang doon na tropa ko, sir, na dinala ko. Halos, siya, Buo. sir, buo. Yun yung pasalamat ko talaga. Yun yung greatest na, sir, kung sa akin lang. Accomplishment ko, sir, na, na walang tropa ako na nasakit o na bawas doon. Tapos na, na fulfilling din, sir, na sa malaking gera na yun is nakasali ako. Marami akong natutunan doon na pwede kong maging baunin kung sa pag ko hanggang maging sa sunod na mga ranks ko. Tapos yung knowledge na yun, pwede ko din i-share tapos ma-impart doon sa mga PLs o sa mga susunod na mga generations. Kasi yung platoon leader, Marawi, iba talaga. Yes, sir. Iba Captain din, sir. Anthony Sibuan, Marawi, platoon leader. Next episode, ito, bagbagan ulit.